may recommend sa mga taong gustong-gusto siyang tikman? Ay nako, ate, para malaman mo, hindi na kailangan yung recommendation mo. And according sa mga pinsan ko, wala din pong lasa yung kanilang pares, 'di ba? So, Ibang klase yan. Kung kayong lahat hindi nakakalasa, kahit kunti man lang, ay nako. Kung sa panahon pa yan ng COVID at talagang nagka-COVID kayo dyan, nawalan kayo ng panlasa. Hello YouTube! What's up sa inyo lahat dyan mga Lods? Andito naman po tayo, Daboy Lang TV. Sa hindi nakakaalam dyan mga Lode. So mga Lods, mayroon na naman tayong panonoorin. Isang viral video na naman patungkol sa Diwata o Pares Overload mga Lode. Ibang klase talaga itong kasikatan ni Diwata. Talagang hindi tinatantanan ng ibang tao dyan. Ano kayang gusto, no? Ano kayang ibig sabihin nila mga Lods? Yung bumalik si Diwata doon sa ilalim ng tulay? Bakit hindi nyo hayaan na lumipad yung tao mga Lodi? Nako, putig TL talaga itong ganito. So bago natin umpisa na panoorin itong mga Lods, kung ano ba talaga sinasabi ni ate, sana sa lahat ng mga kapanood ng video na to, kung kayo hindi pa nakapag-subscribe dyan, ay anak ng Tino na pa naman, mag-subscribe muna kayo dyan. At huwag nyo rin kalimutan, no? Pindutin ang ating notification bell dyan mga Lodi para updated kayo lahat sa mga videos na pag-i-upload natin, no? Diba? At huwag nyo rin kalimutan na mag-like and share sa mga videos na pag-i-upload natin mga Lods, diba? Ibang klase na kampanya. Humihingi ng suporta. Anak ng tinapa talaga. Kaya mga Lods, huwag na natin patagalin. Panoorin natin. Let's go. kakain na kami, mas lalo kaming nawalan ng gana dahil dun sa nangyari. Bakit? Wala na po talagang lasa yung pagkain. Talaga? Yes. Yung fried chicken. Guys, ano naman lang yung magkaano lang naman yung flour, yung asin, yung paminta, para lang magkalasa yung chicken, magkano lang po yun, di ba? Doon naman, para naman sa worth it naman yung Yan, no? Parang hindi naman kapanipaniwala yan mga Lodi, no? Na walang timpla, no? Walang lasa yung siki na yan na sinasabi ni ate, no? Sino ba namang magtitinda ng isang kainan mga Lodi na walang katimpla-timpla o walang kalasa-lasa yung pagkain na itinitinda nila? Di ba mga Lods? Parang imposible yata, no? Siguro, ang taas lang siguro na standard ni ate talagang hindi pumasa sa kanyang standard, no? Sa kanyang panglasa, yung lasa ng siki ni Diwata mga Lods. Ganun siguro. Pero hindi ako naniniwala na walang lasa, walang kalasa-lasa yung siki na yan. Ibang klase. Kung ganun, na walang kalasa-lasa, ay may problema sa dila mo ate. Dahil hindi ko naniniwala na walang flour at saka walang walang asin at saka paminta. Dahil nakita ko, no, sa mga videos na sa mga vlogger diyan na talagang hinahalo sa flour talaga at tinipitimplahan talaga yung sikin bago bago yan pipirituhin. Ganon yun ate. Ibang klase talaga. pumila kami doon ng 1 to 2 hours, di ba? Tapos titikman namin yung chicken na wala talagang lasa, guys. Mas masarap pa talaga yung lutong bahay or sa kalenderya. Ganun. Kalenderya. No, talaga naman si ate ay alam naman natin na huwag mo na sabihin na pumila kayo ng 2 hanggang 3 oras. Dahil na bago kayo pumupunta diyan, no? Nakita niyo na yan. Napanood niyo na yan sa YouTube, no, sa social media na talagang dinudumog at dinadayo at pinipilahan talaga araw-araw yung kainan na yan. So, bakit kayo hindi nagbaon ng pasensya? Di ba? Kung kayo pupunta talaga dyan, mga Lodi, kailangan magbaon kayo ng sandamakmak na pasensya. Ganun yan ate. At pabalik-balik ka talaga na sinasabi mo na walang kalasa-lasa yung chicken. Hindi talaga ako naniniwala. Hindi talaga ako naniniwala sa ganun mga Lods. Kahit hindi pa ako nakakain dyan, dahil malayo tayo, dito tayo sa Mindanao at sa Luzon yan. Imposible ba naman na walang timpla yung siki na yan? Di ba? Opo. Tapos yung kaldereta, so ayun po, na-disappoint kami dahil hindi na nga masarap yung pagkain, inaway pa kami doon, mahaba pa yung pila. Pero Kayang umaway kay ate. ganun talaga, ginusto namin ma-experience yung Diwata Overload Pares eh. So yeah, hindi ko talaga siya may recommend sa mga taong gustong-gusto siyang tikman. Ay nako, ate, para malaman mo, hindi na kailangan yung recommendation mo patungkol dyan sa parisan ni Diwata.
Dahil hindi ka pa nakapunta dyan, dinudumog na yan ng taong bayan. Dinadayo na yan, pinipilahan na yan. Ay nako, hindi na kailangan yung recommendation mo na sinasabi mo, ate. Hindi ka pa nakapunta, ha? Hindi ka pa nakakain dyan. Kaya ka nga pumunta dyan dahil dinudumog, nakikita mo eh. Ang daming pila. So no need na mag-recommend ka pa sa taong bayan. Di ba? Si ate naman. Huwag ganon. dahil hype siya. And yung ibang influencer, ibang vlogger is hindi talaga sila nagpakatotoo sa review nila. Yung honest, yung totoong review nila para dun sa Overload Paris. Kasi as a vlogger, as an influencer, you need to tell the people kung ano talaga yung review nyo. Masarap ba siya? May lasa ba siya? Para sa ganun, may improve ni Diwata yung kanilang pagkain. So for me, sa honest review namin, hindi talaga masarap lahat ng Imposible yan natin na hindi masarap, na walang lasa yung pagkain na yan. At yung sinasabi nyo na honest review, no? At kailangan yung sabihin ang totoo para sa taong bayan. Bakit? Para saan? Para sa akin, hindi kailangan. Di ba? Kasi yung tao na dapat ang anong tawag nito? Mag-judge, no? Magsabi, no? Na masarap ba o hindi. Dahil kanya-kanya tayo ng panlasa. Maaring hindi nakapasa sa'yo at baka maaring masarap sa kanila. Bakit mo sabihin na gano'n? Hayaan nyo na pumunta yung tao dyan. Hayaan mo na sila ang makadiscover sa panglasa. No? Sa lasa na pagkain ng tinitinda ni Diwata. Di ba mga Lods? At kung gusto nyo makatulong ng isang tao, ng isang taong nagninegosyo, na gustong umasinso, nagsusumikap, para maiahon yung sitwasyon nila sa kahirapan, ay nako, wag nyong gawing content at i-post nyo sa social media. Hindi yan tama. Dahil ang tamang pamamaraan yan, ate, kausapin mo ng personal, ng harap-harapan si Diwata at sabihin nyo na hindi masarap yung pagkain mo. Kulang sa timpla, kulang sa lasa yung sikin mo. Kaya gusto namin mapa-improve. Adagdagan mo ng ganito, ganiri, no? Para mas lalong sumarap yung paninda mo, yung sikin mo, yung anong tawag nito, yung Paris mo, di ba? Yun ang gusto ni Diwata, kausapin siya, harap-harapan, kausapin siya, personalan. Huwag niyong idaan dyan sa social media. Ano ba ang ibig sabihin yan, di ba? At ano ba ang maisip ni Diwata niyan, di ba? Paninira lang yan. Kayo naman, huwag naman ganyan, no? Kasi gusto mo mapa-improve, gusto mo makatulong sa tao. Bakit mo dyan sa social media ka magdadada? Sa ibang establishmento pag pumapasok tayo, di ba? Meron niya silang suggestion box. Dahil kung hindi mo nagustuhan yung serbisyo nila, magsulat ka doon at ihulog mo doon sa suggestion box para direkta doon sa management na mababasa nila. Hindi yung magpuputa ka dyan sa social media. Yan ang tama. Kayo naman talaga. pagkain. Lasang sunog yung kaldereta, walang lasa yung fried chicken, and according sa mga pinsan ko, wala din pong lasa yung kanilang pares, 'di ba? So, Ibang klase yan. Kung kayong lahat hindi nakakalasa, kahit kunti man lang, ay nako, may problema talaga sa dila nyo. At baka, kung sa panahon pa yan ng COVID, at talagang nagka-COVID kayo dyan, nawalan kayo ng panlasa. Anak ng tinapa. Joke lang yun. Pero ganun, no, imposible talaga. Nawala talagang panlasa. Imposible yan, imposible. Hindi talaga ako naniniwala sa ganyan. sa ganon, ito, ayoko masara yung business ni Diwata dahil nagpapakahirap siya doon, but sana i-improve niya yung lasa man lang ng mga pagkain para naman yung piniya ng mga tao doon ay worth it at hindi sila madidisappoint. And at the same time, yung mga staff niya, dapat ayusin nila yung trato nila. Kasi guys, ano naman yan hindi naman yan whole day na nagtatrabaho sila. It's a rotational shift. So sila yung sa night shift. So dapat expected nila na dapat marami silang energy. And wag sila kaagad mag-judge ng mga tao na hindi na yan, sinungaling kayo. Like, dahil sa 100 pesos, mandadaya yung mga tao, pumila doon ng 1 to 2 hours, mandadaya yung tao para lang sa 100 pesos. At hindi yun maganda. And doon sa kahapon, Ibang klase talaga si ate, no? Parang iba na yung pinagsasabi niya, mga lodi. Talagang hindi na to concern sa tao. So, ayan mga lodi, no? Parang hindi natin maintindihan, ano ba talaga? May halong inggit ba? Yung
nararamdaman ni ate patungkol dyan sa Diwata o Paris Overload? Dahil kasi kung sabihin natin na napakatotoo si ate, andyan na tayo napakatotoo. Pero bakit hindi kayo dumiritso kay Diwata? Sabihin nyo sa personal. Sabihin nyo ng diretsahan. Kasi hindi kayo maintindihan kung sa social media nyo idaan. Hindi talaga kayo maintindihan ng tao. Hindi talaga. Kasi iba yung dating sa kanya yan. Iba, no? Paninira yung dating sa kanya. No? Kasi magtataka tayo mga lodi. Bakit hanggang ngayon dinudumog yung kainan, yung parisan ni Diwata at yung iba dyan ay pabalik-balik na dyan na talaga kumakain dahil nagustuhan niya daw nila. Para sa akin talagang tama na yung mga ganyan, no? Tigilan nyo na yung honest review ko, no? Dahil wala namang maitulong dyan kahit ilang bisis pa kayo mag-honest review. Kung ang taong bayan, kung ang tao talaga gusto pumupunta dyan at kumakain dyan, ay kakain dyan, ay talagang wala kayong magawa. Kahit ilang bisis pa kayo mag-honest review, kahit ilang bisis pa nyo sabihin na walang timpla at walang kalasal-lasa yung pagkain na yan. Kung talagang gustuhin sa tao, ay hindi nyo talaga mapipigilan yan. Kasi parang ano na tayo, toxic na yung mga ganong sitwasyon, no? Hindi na yan nakakatulong, nakakasira na yan, nakakasira talaga. Kasi pwede naman diretsahan, bakit hindi nyo gawin? Di ba mga lods? Talaga naman yung tao talaga. May masabi lang, okay na. Kahit kasiraan yung dating ng may-ari sa kainan, di ba? Hindi lang ako yung nagreklamo, hindi lang kami, but meron pang isang nagreklamo doon dahil din sa stub nila. So, imagine niyo kung araw-araw may nagreklamo ganun, masisira syempre yung business ni Diwata, yung review sa kanya. So, mas maganda na ayusin ka agad ni Diwata, maaga pa lang. And pagsabihan niya lagi yung mga staff kasi meron doon dalawa yun yung isang lalaki doon yata or gay, hindi ko alam. Nagtanong ako sa kanya, ilang minutes po yung chicken? Hindi niya ako pinansin. Talagang mata pobre siya, masungit. Pero nung lalaki na nagtanong sa kanya, ay, hello, ano po yun? Ganun talaga siya, day. So, yeah. So, hindi talaga, expected ko talaga, napakasarap ng food. But if you are looking for a budget-friendly na food, I will recommend Diwata. But don't expect too much. Yan. Kasi sobrang hype niya. Wala namang masama din po sa kanyang pinagsasabi. Kaso nga lang, parang hindi ka paniwala na talagang walang lasa at ano pang sinasabi ni ate, di ba? Ngayon sa social media. But don't expect too much because you will be disappointed at the end. So sana makita to ni Diwata, i-comment nyo sa kanya to, i-tag nyo sa kanya to para alam niya ano ba yung nangyayari doon. Kasi kahit mabait ang boss nila, si Diwata, kahit gusto niya maging successful, kung yung mga staff niya yung magsisira sa kanya, then talagang ganun talaga. Hindi mag-grow yung business niya. So dapat kailangan pati yung mga staff niya sabihan niya dahil hindi talaga maganda yun. Na-offend kami. Ayan, no, mga lods. Ay, mga lodi, wag na natin tapusin yung video ni ate kasi yun lang, pabalik-balik lang naman. At yung sinasabi na naman niya, patungkol na naman sa staff kanina, patungkol sa lasa, hanggang napunta sa mga staff, mga lods. At nababaitan pala siya ni Diwata. Bakit ganun ang ginagawa niya? Talagang nakakalito. At hindi natin naintindihan kung ano ba talaga ang gusto mangyari ni ate, no? Patungkol sa Diwata Paris Overload. Kaya, yan mga lodi, maraming salamat po talaga sa inyong panonood, no? Sana nakapag-subscribe na kayo dyan. Huwag niyo kalimutan talaga, anak ng tinapa. Pasensya na lang natin si ate, baka siguro hindi niya lang siguro naintindihan yung yung pagkain na pangmasa. Siguro yung gusto niya, yung talagang pangmayaman, no? Na pagkain yung gusto niya, yung hanap ng dila niya mga lodi. So yan mga lodi, maraming salamat po talaga sa inyo lahat. God bless us all. Love you. Mwah!